Ito yung smartphone na napaka-premium ng design, meron pang 6.8mm slim body at 3D curve AMOLED display na 144Hz of screen refresh rate, plus malakas na rin yung kanyang chipset sa kanyang presyo at meron pang 6,000 mAh large capacity na battery. And alam nyo kung anong phone to? This one is the itel Super 26 Ultra. Kaya siyang tinawag na super. Super naman talaga yung mga specs niya para sa napakababang presyo. Well, I think isa na naman to sa papatok na budget smartphone from itel. Actually, ilang araw ko na rin ginamit to and excited ako i-share sa inyo yung naging experience ko dito sa phone na to. So, huwag natin patagalin pa. Tara, umpisahan na natin. Okay, so ito na. Pumunta na tayo sa exciting part, which is yung main specs ng phone na to. Kung mapapansin nyo guys, ang ganda ng design niya. Ang nipis oh. Ang sexy nung kanyang katawan. Meron lang tong 6.8mm slim body. So, ang gaan niya hawakan. Tapos, kung mapapansin nyo yung kanyang display, ang sexy din. Naka 3D curve AMOLED. Hindi lang yan. Naka 1.5K screen resolution and 144Hz of screen refresh rate. Napaka battery smooth. Tapos, meron ditong 6,000 mAh capacity na battery, which is perfect na perfect to sa mga kapwa natin riders o kaya dun sa mga tao na talaga namang babad na babad sa mga smartphone nila. Meron din tong 50 megapixel main camera. Actually, ang dami rin nitong AI features, which is i-explain ko sa inyo mamaya. And meron ditong mga IP65 rating. Halos kumpleto na ang ganda ng specs ng phone na to para sa napakababa niyang presyo. So, na-unbox ko na to pero papakita ko pa rin yung laman ng mismong box niya. Meron siyang kasamang tempered glass and syempre some paperworks and syempre hindi pwedeng mula dyan yung kanyang pin ejector. Meron siyang hard plastic case na frosted, which is mas maganda yan. And yung kanyang charging cable and charging brick. Maganda tong phone na to guys ha. Masarap siyang hawakan, magaan. Tapos ayan kung makikita nyo, matte na din yung likod niya so hindi kapitin ng fingerprint smudges. And again, meron siyang 6.8mm thickness. So talagang napakanipis ng phone na to. Pero hindi naman yung sobrang OA na nipis. Saktong-sakto lang. Kanan meron siyang red accent na power button and then volume rocker. Pagdating sa baba yung kanyang main speaker, Type-C port, mic, and then dual SIM tray pero walang micro SD slot. Pagdating sa kaliwa, malinis at wala na masyadong nakalagay. And then sa taas din, napakalinis na niya tingnan. So wala siyang dual speaker. Usapang display, meron tong 6.8-inch curve na AMOLED and 1.5K screen resolution plus 144Hz of screen refresh rate. Meron pa yung Corning Gorilla Glass 7 eye protection and naka DCI P3 color coverage na rin siya. Plus naka Widevine L1 na rin yan. So kung usapang display guys, panalong-panalo na tong phone na to. Saka kung usapang media consumption lang, talagang may enjoy mo dito manood ng mga movies at kung ano-ano pa sa ganda at sharp ng kanyang display. Meron din to up to 4,500 nits of peak brightness guys, kahit outdoor sobrang visible ng kanyang display. So pumunta naman tayo sa presyo ng phone na to. Itong 8256 na variant guys, yung original price niya talaga is priced at 9,399 pesos. And yung kanyang launch price from October 28 to November 3 is magiging 7,999 pesos na lang. So, ganun kamura yung presyo niya sa launch price. So, kung ganyan kamura guys, hindi na ako magre-reklamo. Ganda ng design eh. Tapos, pagdating naman sa color niya, meron tong sapphire black blue, bluish pink gold, gilded white, and moonstone silver. And ito na po sa akin guys is itong sapphire black blue, which is ang ganda oh. Tingnan nyo, pag nasisinagan siya ng araw, lumalabas yung parang light blue niya. Pero dark blue talaga siya. Pero basta, ang ganda ko. Tingnan nyo, pag hawak kong gano'n. Socialin tingnan, di ba? Wow! Tapos, ang sexy talaga niya, promise. Napakaganda ng phone na to. Napakadami rin itong AI features guys like Sola Voice Assistant, Call Assistant, Social Assistant, Document Assistant, Writing Assistant, AI Note at napakadami pa. And syempre, perfect yan para sa mga students. And syempre, yung circle to search guys kung saan bipilugan mo lang kung ano yung gusto mong i-search sa mismong screen and lalabas na dyan yung mismong information niya. Meron din niyang kagaya ng mga AI image generator, problem solving, and image to document. Sa multitasking guys, nakakatawa kasi meron din tong split screen and floating window, which is gamit na gamit ko na yan actually. For example, nag-take down notes ako at kung ano-ano pa. So wala akong problema dyan kasi mabilis lang yan kahit dalawang apps pa yung mismong nakabukas. Pagdating sa connectivity, wala rin ako naging problema. Though hindi 5G, pero never ako nakaramdam dito na mabagal yung kanyang signal. So mabilis din siya kumonek lalo na pag nasa labas ako. So wala akong naging problema pagdating sa mobile data usage. So meron na rin itong IP65 dust and water resistant. So yes, type na safe yan kahit accidentally mahulog sa tubig, maambon. And napansin ko kahit basang-basa na siya ng tubig galing sa ulan guys, responsive pa rin yung kanyang mismong display. So ang chipset ng phone na to guys is Unisoc T7300, 8GB of RAM and 256 of internal storage na UFS 2.2 and na kanyang OS is Android 15 and itel OS 15. Meron din tong 6 years fluency, meaning kahit umabot to ng 6 years guys, parang bagong-bago pa din at smooth pa rin itong phone na to. So sa COD, kaya naman niya ng medium graphics and high frame rates. Wala
wala naman akong naranasan na kahit anong lag or frame drops. Napansin ko dito pag tumatagal, wala rin ako napapansin na kahit anong pag-iinit sa mismong phone. So yes, continuous lang ako naglalaro and wala naman ako naramdaman na kahit anong problema dito sa phone na to. So eto naman guys yung kanyang settings sa Mobile Legends. Ito hindi rin ako nahirapan maglaro dito. Actually kahit nga yung mga patatas na smartphone kayang-kayang ML. So lalo na tong phone na to guys, maning-mani lang tong si ML, talagang kayang-kaya niya. Hindi rin ako nakakaramdam ng kahit anong lags or frame drops pagdating dito. So continuous lang ako naglalaro and smooth siya pang laro dito sa ML. So yes, alam ko Unisoc to guys pero malakas na klase to ng Unisoc at kung makikita nyo halos lahat ng games na binato ko dito is kayang-kaya naman niya. Nagulat ako guys kasi ang taas din ng kanyang score sa Antutu benchmark. Usually kasi yung mga ganitong budget smartphone nasa around 300,000 lang yung score sa Antutu. Ito umabot ng 600,000 plus. So meron itong 50 megapixel main camera plus 2 megapixel auxiliary lens, 32 megapixel selfie camera plus it can record up to 2K at 30 FPS both front and back. So sa camera niya guys, kung magiging honest ako sa inyo, for its price okay na siya. Sharp and detailed, buhay din yung kulay. May times lang guys, lalo na pag hindi masyadong maganda yung lighting or pag indoor. Medyo may mga noise na siya. Pero hindi siya big deal sa akin kasi kita nyo naman pag mga outdoors, maganda yung mga kuha ko. And actually nagustuhan ko dito pag yung nakafocus din siya sa isang bagay, maganda yung bokeh effect. Pero may times talaga na may mga noise siya, lalo na pag night mode hindi ganoon kaganda. And yung selfie niya is sakto lang din. Pero approve pa rin sa akin yung camera nito. So eto guys, usapang battery. Usually talaga kasi pag may tinitest kami na smartphone, talagang lumalabas kami maghapon, tinitest namin camera, multitasking, gaming, lahat-lahat na. So itong isang to napansin ko, nung mga pauwi na kami around 5 to 6 PM na yon, meron pa ako mga 45%. So dahil meron siyang 6,000 mAh na capacity, makunat talaga yung battery niya. Yun nga lang, since naka 18 watts lang yung charging niya, from 15% to 100% is sinabot ng 1 hour and 39 minutes. So mabagal talaga siya mag-charge. Okay, so overall ito masasabi ko sa phone na to. Ito yung literal na pwede natin sabihin na sulit para sa presyo. Alam niyo kung bakit? Unang-una, yung kanyang presyo na 8 to 9,000 pesos. Abay, try niyong bumili ng ganyang presyo nyo sa ibang smartphone. Luging-lugi sa specs. Samantalang ito, halos lahat na ng sulit na specs nandito. Unahin natin guys yung kanyang mga AI features. Ang dami niyang AI features, sobrang makakatulong yun sa mga estudyante, lalo na pag gumagawa sila ng homework. Pangalawa, yung kanyang display. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo naman naka 3D curve AMOLED, 144Hz. Dati nasa mga flagship level yung mga ganyang specs ng display. Ito, tuwang-tuwa ako sa display niya. Sobrang perfect. And isa pa yung kanyang design. Socialin talaga guys. Although naka-Unisoc siya, malakas yung klase ng Unisoc na nilagay nila dito guys. Kasi umabot to ng halos 600,000 sa Antutu benchmark. So wala na akong irereklamo sa phone na to. Para sa akin, 100% approve at sulit talaga. At ayun lang guys, no? Maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto mo itong video na to, of course, give it a thumbs up. Siyempre, wag mo rin kakalimutan mag-subscribe. Peace!